empowering the great leaders. That will be our team sa ating leadership induction. Why is it that Jesus Christ is the greatest leader of all time? Bakit ba si Jesus ay pinakadakilang leader sa kasaysayan ng daigdig? Jesus Christ is the greatest leader who ever lived on this planet for some reasons and proofs. His followers reached more than 2 billion. No kings, not even great leaders, even Mahatma Gandhi and all philosophers had this kind of followers. Yung nabubuhay lamang po in this generation of the 21st century, ang follower ni Jesus Christ, 2 billions. More than 2 billions. Mga kapatid, how much more yung mga namatay noong 20th century, 19th century, 18th century, and throughout more than 2,000 years. How many billions ang followers ni Kristo? Kaya natagurian siya the greatest leader of all time. And his leadership lasted to more than 2,000 years old. Yung ibang mga leaders, nagiging great lang sila, mga kapatid, for 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, pinakamahaba ng 30 years. Pero si Jesus, ang kanyang leadership, more than 2,000 years. Amen? Kaya walang makakatumba sa kanya. He modeled the indispensable and irrefutable laws in leadership, and his principles are still applied throughout generations. Yung mga taong hindi kilala, dahil kay Jesus, nagiging kilala. Kaya sabihin mo siyang katabi, dumikit ka na kay Jesus. Amen po ba? Sino ba si Pedro? Mangingisda lang yan eh. Wala nga pumapasin sa Sea of Galilee. Pero ngayon, tinagurian the first pope ng Roman Catholic. Sino ba si Father A.D. Villanueva? Halos hindi ka makabili ng ano yan eh, ng turon sa kanto, sabi niya. Pero nung nadikit kay Jesus, mas tumindi. Sino si Billy Graham? Hindi kilala. Hindi nga nakatapos ng masteral degree si Billy Graham. At doon sa klase, wala siyang honor. Billy Graham is the greatest evangelist in the United States and the world. Buhay pa siya, sinulat niya sa history. Bakit? Nadikit siya kay Jesus Christ. Gusto niyo bang malaman ang mga principles ni Jesus kung paano magiging great leader? Therefore, let us concentrate to listen to God's word. Number 1, a great leader empowers others. You are not selfish. May mga leader na gustong siya lang. Ayaw magkaroon ng assistant pastor, baka may kahati sa love gift. At yan ay reality. I am not speaking ng kahaka. Reality yan. Sabi rito, and when Jesus Christ had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. This is the principle of empowerment.
Si Jesus Christ, all-powerful, omnipotent, pero He empowers others. Amen? Amen. Kaya ni Jesus mag-isa. Kaya ni Jesus Christ mag-house to house kahit saan dahil siya ay omnipresent. Pero hindi ni Jesus sinayaan na magsusolo sa ministry. Evangelize Zebulun and Naphtali alone. Matthew chapter 4, verse 13 until verse 17. Pero pagdating ng verse 19, 18, 19, 20, tumawag na siya ng kanyang first disciples. Amen? And then, itong mga disciples na ito, nakikinig sa kanyang preaching at pagkatapos, in-empower ni Jesus. Kaya sa leadership, huwag kang mag-solo. If you are just a leader without followers, it's just taking a walk. According to John Maxwell. You ought to empower others. Mas madali yatang magtrabaho pag marami tayo. Amen po ba? Anong empowerment ni Jesus? Binigyan ng kapangyarihan magpagaling. Grabing empowerment yun. At sent out with Jesus to evangelize. Nagtiwala si Jesus sa kanyang mga alagad. Selfish leader. Mga kapatid, there is no empowerment in his own leadership. Kasi wala siyang tiwala sa kanyang mga followers. E paano pag namatay ka? Sinong susunod sa church? Yung isa nakulong hanggang ngayon, wala silang worship service. Personality call, yung personality call, ayaw magkaroon ng mga preachers. Yung iba, sila lang nakikita sa television. Paano pag kinuha ka ng Lord? Mananatili ba ang church? Yung isa, ang lakas loob magmura. Nung namatay siya, may lumutang pa ba? Tahimik pa sila sa alas 4. Eh kung nakaduplicate siya ng napakaraming umiingay na mga nagmumura din. Pero tayo, ang duplication natin, holiness. Amen po ba mga kapatid? So, in-empower ni Jesus ang kanyang mga leader. Ang mga leaders, duplicate yourself. Amen po ba? Sa tungko, mag-isa akong leader, si Pastor Robert, nagtatrabaho sa company, maganda ang kanyang posisyon, hindi siya nag-aral ng chemical engineering, pero naging chemist. Chemist siya. Sa mga, ano ba yun? Mga tiles. Sa ceramics. Ganon siya, binigyan ng galing ng Diyos. Pero alam nyo, nung tinawag ng Panginoon, bundle pa ito ng 28 Bible studies. Alapakan natin ang Panginoon. Nagsara ang era industry nung siya'y nawala. Namatay ang may-ari, nag-dissolve ang company, nung siya'y nagpastor, lumago ang church. Amen. Pinag-preach ko to eh. Sa Bible study, saan si Nanay Rosita? Ayan, Nanay Rosita. First time ni Pastor Robert mag-preach, sabi ko, preach mo ang John 3:16. Sabi ni Pastor Robert, hindi maibigkas. Hindi makapag-preach. Nanginginig. Sobrang takot. Pero nung na-disciple, tumapang, nilusong pa ang Iglesia ni Cristo dito sa Luzon.
matindi ang pagka-disciple sa kanya ng Panginoon. At maraming bansang napuntahan dahil kay Jesus Christ. Kaya sabihin mo siyang katabi, duplicate yourself. That is empowerment. Jesus duplicates Himself. Ano ba ang kapangyarihan ng duplication? Diba, pag wala kang susi sa bahay mo, makakapasok ka ba? Eh, kailangan mo sabihin mo ng mga anak, mag-duplicate ka ng susi. Mag-duplicate ka. Yung sasakyan mo, duplicate mo yung susi. May power ang duplication. Ganon din sa church, sa leadership. Pag nag-iisa ka, kawawa ka. Sipin mo yung ating nakaraang anniversary ng 1GCA. Yes. Ang dami natin. Kaya ba yun ni Pastor Derry mag-isa? Kaya ba ni Pastor Robert mag-isa? Therefore, we have to appreciate the calling of the Lord to each one of us. Palapakan po natin si Lord. Pangalawa mga kapatid, a great leader instructs clearly. Nag-uutos ng malinaw. Nag-i-instruct ng maayos. Hindi malabo. Ano ang instruction ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, this 12, Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter the city of the Samaritans. Very clear. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Kanyang in-empower ang mga leader, sinend out niya to evangelize. Pero anong instruction? Very clear. Huwag kayong pumunta sa mga hentil. Hindi yan ang priority natin. Ang priority natin is to those who are lost sheep of Israel. Mahirap naman yung hayop ka ng hayop sa ibang mga tao, yung Israel mismo hindi na born again. Napuntahan mo nga ang Samaria, napuntahan mo ang hentil, pero ang Israelites hindi nakakilala kay Lord. Very clear. Kaya mga great leader, pag nag-utos siya, malinaw, hindi malabo. Sabihin mo siyang katabi, dapat malinaw ang instruction mo. Amen po ba? Malinaw pa ba ating mga mata? Malinaw ba ang isip? Dapat malinaw ang instruction. Para maganda ang resulta. Kahit sa mathematics, pag mali ang formula po, di tama ang sagot. Imposible yun. Di ba yung mga mathematician? Ang dami mga ginagawa, napakadami mga formula. Katapos tama yung sagot. Isang pagkakamali doon, mali yung sagot. See? Ganon din sa leadership. Malinaw ang bawat instruction. Si Jesus napakalinaw. Huwag kayong pumunta sa hentil. Huwag kayong pumunta sa Samaria, sa mga Samaritan people. Pumunta kayo sa lost sheep of Israel. Ang linaw eh. Yung Israelite na puntahan mo, yung mga lost, yung mga backslider, yung mga naligaw, ang puntahan nyo. Do you think ang United States of America naligaw? Ligaw. Ang dami sa kanilang atheists, mga skeptics, mga cynics, mga kapatid. Yung isa, nung nakaraan, January 6, nagsalita. Anong sabi pagsasalita? Marami mga nagpadala sa atin na ito yung mga numbers of people na nag-greet sa atin dito. Ito yon mga women's, ito yon yung mga ikayang people, ito yung mga bumati. Pero doon sa Creator, the God who created the heavens, walang isang bumati. Wala rin bumati kay God. Tapos nagtawanan yung mga tao. 2 days after yon, yung ano na yon, yung parang
Isyu na yun. Kahaliot. What happened to Los Angeles, California? Until now, more than almost 300 to 400,000 ang nawala ng tahanan. Impyerno sila ngayon. You cannot knock God. Amen po ba? Amen. Kaya mga yan, dapat target natin yan. Pupunta tayo ng US, hindi para magtrabaho at magpayaman, i-evangelize natin yung mga backslider ng mga Americans. Amen. Amen po ba? Malinaw ba ang instruction? Malinaw. Maraming mga pumunta doon na dissolve. Di na nagpastor, di na naging leader, nagtrabaho na lang. Mga kapatid, pangatlo, a leader, a great leader is purpose-driven. A leader that is purpose-driven. Ayan. Kanina, principle of empowerment. Pangalawa, principle of clear-cut direction. Itong pangatlo natin, principle of felt need vision. A leader that is purpose-driven. Sabi ni Jesus, as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Malinaw po ba ang leadership? A leader that is purpose-driven. Bakit ba talaga gusto mong maging leader ng Panginoon? Bakit? Para maging sikat? Para kapansin-pansin ng lahat? Hindi. May purpose. Anong purpose, mga kapatid? Yung felt need of the people has to be met. Kailangan mamimit ang felt need of the people. Ano ka ng felt need? Sa parang ni Jesus Christ, yung mga bulang pag-pray nyo, hindi yan, yung mga lumpo, makakalakad, yung mga pingi, makakarinig yan, yung mga may sakit, yung mga nadimonyuhan, palayasin nyo. At ang sabi rito, mga kapatid, ay tinanggap mong libre, ibigay mo ng libre. Amen. Makinig ang lahat ng mga leaders, mga disciples ng Panginoon, membro, tinanggap ba natin ang salita ng Diyos ng libre? Amen. Huwag ninyong pagkaperahan. Maraming pumapasok sa ministry dahil gustong pagkaperahan ang ministry. Ang iba nga, umaakyat sa bus, dakdak ng dakdak, hindi naman si Jesus. Maya-maya, nangihingi na. Kaya ako minsan nag-react eh. Sabi ko, mag-preach ka, dapat ang i-preach mo si Jesus Christ, hindi kung ano-ano. See? Kasi kami nagbe-preach din kami sa bus, doon kami nangihingi. Yes. May dumukot pa nga, nagbigay sa amin ng 500 eh. Brad, ang merenda nyo, hindi namin tinanggap. Kasi ang context, hindi naman yung church. Amen po ba mga kapatid? Tinanggap mong libre, in-empower ka ng Lord, gumaling ang mga may sakit at pinag-pray mo. Huwag mong hihingan ng pera, may bayad yan. Diba, kanina bulag ka, ngayon nakakita ka na. Mayroong isang pastor, bandang Batangas, na may pinag-pray siya gumaling. Di naman nangingi, pero sobrang laki ng binigay. Binigyan ng cheque. Yung binigay mga kapatid, magkano? 15 million. Gumaling yung may sakit. See? Ito lala na kayo. Sabi ni Jesus Christ, tinanggap mong libre, ibigay mo ng libre. Huwag kang maging albularyo. Ginamit mo pa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So sabi dito, purpose-driven.
Pangapat, a great leader lives in faith. A leader that lives in faith. This is the principle of support and provision. Sabi rito, provide neither gold nor silver nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor tunics, nor sandals, nor staffs, for a worker is worthy of his food. Amen. Pag umayo ka, sabi ni Jesus, huwag na kayo magdala ng pera. Huwag na kayo magdala ng bag. See? Magbuhay ka sa pananampalataya. Kaya niyo ba yun? Bakit? Eh, pag nag-Bible study ka, kahit wala kang kapera-pera sa bulsa, ang bina-Bible studyhan mo, magpapakain sa'yo. Totoo ba yun? Ilang kilala na Rosita, wala kami tigil sa kami merienda eh. Kaya nga, ang pastor na masipag, tumataba. Kung hindi magpigil, arthritis ang piso. Bakit mga kapatid? May pagpapala sa fail. Amen. Kahit nga hindi ka pastor, mag-Bible study ka sa labas, tawagin kang pastora eh. Tawagin pastor, tapos grabe ang ihahain sa'yo. Bahala ang Lord sumuporta sa'yo. Kaya ang mga leaders, kahit mayaman, mabuhay ka rin sa pananampalataya. Huwag kang magdala ng pera, huwag kang magdala ng bag. Humayo ka na walang-wala. Makikita mo ang provision ng Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Subukan nyo namang mabuhay sa pananampalataya. Kahit milyonarya. Ba? Kami, pumunta kami ng Tala Hospital. Bible study kami doon. Wala talaga eh. Sabi ko, magdalakan na lang ito, kapatid. Basta sunod lang kayo doon. Pagdating doon, no, may ketong na binabible study ko, na punong parang manginasal na yung katawan. Bumindikap-kita, tapos yung isa doon, tinigang gano'n, lumabas yung mga uod. Pag alis ko, naka-wheelchair yun. Hindi siya makakalaya tayo dahil sa kanyang keto. Basta! Basta! Malayo na ako eh. Narinig yung buses. Basta! Basta! Ang lapit ko, bakit? Wala. Lumukot sa bulsa. Nakaipit pa dito, gano'n. Gano'n ang ipit eh. 20 pesos. Siya! Alam mo yun? Nakita mo yun. Tinanggap ko kahit medyo may katas-katas. Provision ng Lord yun eh. Amen? Eh kung didiri-diri pa ako, baka sakay ba ako ng jeep? Nung pinagay ko sa jeep, di naman pinandirihan yung pera. Hindi alam, galing sa ketongin. Ginamit ng Lord ang may keto para makauwi ako ng hindi naglalakad. Amen. Kaya ang mga leader na dakila na ginamit ng Panginoon, dapat mabuhay sa pananampalataya. Pumunta ka ng Hong Kong si Pastor Robert at si Derry. Walang kapera-pera paglapag dun sa airport. Ano kayo nangyari sa atin? Wala pa kasi ang magisiyan. Pero grabe yung provision ng Lord sa kanila. Pumunta silang wala, bumalik na may mga blessings. Hindi mapigil ang kanilang mga anyaya doon, invitation. Pati sa radyo, nag-praise pa si Pastor Robert eh. Kaya sabihin mo siyang katabi, mabuhay ka sa pananampalataya. Pangilan na tayo? Pang-apat na ba? Panglima na. A leader that immerses in community. A great leader immerses in the community.
Ano ibig sabihin ng immersion? Tingnan natin. Now, whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, the man of peace, and stay there till you go out. And when you go into a household, greet in the household, if the household is worthy. Let your peace come upon it, but it is not worthy. If it is not worthy, let your peace return to you. O sabi rito, pag pumasok ka sa community, sa mga bahay-bahay, pag nakita mo yung man of peace, sabi rito sa translation, ito yung worthy. Ibig sabihin ng man of peace dun sa bahay, prefer na ng Lord John, na kapag pumunta ka, i-entertain ka, kahit hindi mo siya kilala. Meron talagang ganon. Bago pumunta ka sa community, mag-evangelize ka, magandang bata po, i-share lang po ng word of God. Meron doon lalabas. Sino po kayo? Pastor po. Pastor. Sabi ni Jesus Christ, pag ganyan ang mangyayari, mag-stay ka, mag-share ka ng word of God, at kung ano man ang ihain, kainin mo. Pero pag pasok mo, wala doon ang man of peace, ipagpipilit mo ang sarili mo. Huwag mo magpapilit, umalis ka na. So, ano ibig sabihin nito? Ang great leader, nag-i-immerse yan sa community. Nag-i-stay yan. May kilalang pastor na hindi naman ganun katindi mag-preach. Kilala lang yung Pastor Robert yan. Hindi siya ganun katindi mag-preach. Halos di nga siya gaano maintindihan eh. Pero grabe siya sa people person. Pupunta siya sa community, may dalang 1 kilong tilapia. Ayan, bibili ng bigas. Doon, mag-i-stay siya magdamag, itulog pa doon. Kahit pakubo yun, doon natutulog siya. Nag-i-email sa community. Ang daming membro mga kapatid. Si Jesus Christ nag-i-email ba? Sa community? Nag-i-stay ba si Kristo sa community? Ito, Samaritan woman, ma-evangelize ni Jesus Christ, pumunta sa mga kalalakihan. Halik kayo, natagpuan ko na ang Kristo. Punta kayo. Mga kapatid, pumunta itong mga Samaritan people kay Jesus Christ. Alam nyo, ginawa ng mga Samaritan people, sabi ng mga tao ito, Lord, pwede bang mag-stay ka muna sa amin? Ilang araw si Kristo nag-stay? Ilang araw? Chapter 4 ng John. 2 araw nag-stay si Jesus. Sino yung mga Jewish ba yun? Hindi. Mga Samaritan people yun. Half Jew yung mga kapatid. Tsaka Gentile. Hindi nga binabati ng mga Jewish na tunay yung mga Samaritan people eh. Pero si Jesus nag-stay. Ano ibig sabihin? Ando ng immersion. Bakit effective ang mga IPA? Bakit effective dyan sa kabuluhan? Nag-i-stay yan. Kami, tinutulugan kami ng mga IPA. Nagsandal pa yung mga albalay, nakasandal dyan. Nakikitulog sa amin. Buti naman, di kami napunta ng sundalo nila kami. Pero mag-i-email sila. Ganun ang great leader. Nakuha na ng NPA ang sinabi ng Bible. Mga kapatid, tayo po ba pag pumunta tayo sa ating mga kapatiran, nag-i-stay ba? Nag-i-stay ka ba ron? O sandali lang, mga 1 hour lang, alis ka agad. See? That is the principle of what? The principle of praxis and hospitality. Pag sinabing praxis, yung knowledge mo, kaya mong i-apply sa mga tao. Application po ibig sabihin ng praxis. A state of being deeply engaged or involved in the community service for the Lord. Kaya ang principle of immersion, nandun yung entering, equipping, staying, greetings, and of course, huwag ka namang manatili doon kasi pag nag-stay ka na doon forever, susumpain ka rin nila. Di na sila makakilos ng maayos eh. Mag-stay ka lang ng tama. Amen po ba? Hindi mo, ay, okay pala dito siya. Sige. Asa ba pinakamagandang kwarto? May kilala din kami ganyan.
Nasobrahan ng mga kapatid. Kaya, pinito ng isang ating pastora na yung kanilang pastor dati, ang pumasok din sa bahay, sasabihin, akin yung master bedroom. Diyan ako matutulog. Halika kayo, hugasan yung kamay ko, pati paa. Tapos, pagpapakatay ng mga pabo. Ilang pabo? 6. Ang kakainin lang daw, liig. 6 na pabo, mga liig lang ang kakainin. Grabe naman yun. Eh, banda ulit, pinagtabuyan na siya ng mga minsan. Sinumpak na siya eh. Sobra na eh. Mag-stay ka lang ng tama. Amen po ba? At huwag ka maging Diyos-Diyosan nila. Servanthood pa rin mga kapatid. Panganim, a leader that accepts failures. Great leader accepts failures. Verse 14 to 15, sabi rito, and whoever will not receive you, nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Assuredly I say to you, it will be more tolerable to the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Principle of reciprocity and antipodal. Ibig sabihin yan mga kapatid, marunong kang tumanggap ng failures. Sa misyon, hindi laging tagumpay. Ang iba nga, pinupugutan pa ng ulo eh. Amen mo ba? Kaya kami, pag pumunta kami sa ibang bansa, mag-share ng gospel, lilingunin ko muna ang bahay, makakabalik ko kaya. Kasi may mga bansa na ayaw talaga, lalo sa Buddhist countries, Muslim world. I think this year, pupunta tayo Malaysia, no? Kasi kausap na namin yung isang pastor sa Malaysia. At sa Indonesia, mga kapatid. Muslim, countries. So, may failures. Tingin mo, failures. Nag-share ka ng gospel, tinanggihan ka, huwag mo ipagpilit. Tanggapin mo, hindi lagi may tagumpay, amen mo ba? Kahit yung mga big companies, mga kapatid, nakatanggap ng failures yan sa kanilang buhay, natuto yan bago umunlad uli. Kaya sa leadership, meron ka. Sa GCA, bago lumago, ang dami mga failures. Ilang taon na ba kami sa GCA? Napadpad kami sa GCA, mga kapatid, 1988. O, ilang taon na? 1988. Nakita namin ang ups and downs ng leadership. May mga leader na ginawa kami busabos. Totoo yun. Kasi nag-full time ko sa church, ako ang taga-tabas. Ang laki ng tabasan sa bankers, tubuan pa yung mga malaking damo eh. Taga-tabas, nagalinis ng punodoro hanggang pulpito. Tapos may mga leader na nag-busing talaga. Kaya kailangan bukas, pagdaan ko, makikita ko, nakasakay ko sa kotse, makikita ko nakaupo ka sa table, at yung ulo mo, makikita ko nakaupo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5. May dumating sa church. Alas 2 madaling araw. Pastor! 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 Napasukan ng demonyo ang anak ko! Alas 2 madaling araw, tapos yung leader, ang utos sa amin, umupo na kami alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dumating madaling araw. Ano ibig sabihin? Ang pastorin 24 hours. Ganito ba talaga ang mga leader? Dami nangyari. Salamat sa Lord, umuwi na rin yung mga umuwi na sa lahat. Sobrang atake ng taong ito. Ano to? Elder eh. Inatake yung pinaka-senior pastor namin sa bankers. Lumayas yung senior pastor. Alam niyo, sabi naman yung senior pastor, hindi ko na banggitin, kilala niyo yun. Bro, kasi treasurer ito eh. Bro, hindi bang dagdagan ng 50 pesos yung aking laki? Paaral kasi ako ng anak. Ha? Ang ilan ba Bible study mo, pastor? Ilan ang Bible study mo?
Ilang membro na dalaw mo? Kinontrol ng senior pastor. Kaya alam niyo, senior pastor na yun, engineer yun sa Mapua. Sabi niya, pumasok ako sa ministry, living by faith, pero dapat intindihan ng mga leaders ko ang aking kalagayan. Amen. Kung tutuusin yung pera ng church, mayroong pastor, biglang kanya lahat eh. Wala na ibang treasurer. Ako na! Asawa ko ang treasurer. Binusamos nyo kami. Mga kapatid, yung pastor sinasabi ko sumuna, yung aming senior pastor, lumayas yun. Nagtrabaho sa kumpanya, ang laki ng sweldo. May tawag talaga. Isa sa mga kasama sa trabaho sabi, pastor po pala kayo. Ang tagal na namin hindi dumadalo sa church. Pagpastoran nyo kami. Nabuhay uli ang pastor. Pero supportive na ang kanyang mga membro at leaders. Ano pa ka naisip? Hanggang ngayon, mag-pastor pa rin siya. Anong point dito, mga kapatid? Sa leadership, mayroon talagang failures. Pwedeng gamitin ng demonyo ang kapwa mo leader. Pwede rin gamitin ng Diyos ang kapwa mo leader para tulungan ka. Salamat kay Lord. Tinulungan ninyo si Pastor Robert. Alam pa ka natin. Alam niyo ba takot ng pastor dito yan? Kasi inutusan ko magpastor dito, hindi pa nga pastor to eh. Pero sabi ni Kuya subukan lang. Gawin natin study. Parang thesis study ang gamit. Ako, pagpastoran mo ang main church ng gamit. Ako ang pastor dito sa Tungko. Ang senior pastor. Pero ako ang magpapastor sa Pabahay 2000. Nagpastor ako sa Pabahay 2000 ng 3 years. Lagari yan mga kapatid. Salamat kay Lord. Paglipas ng panahon, inalagaan niyo si Pastor Robert. Amen? Ganun. Pero may mga ups and down. Nag-Bible study yan, binununtan ng 45 eh. Gusto mo, putok ko sa ulo mo. Nagsisiro naman siya ng gospel sa lugar ng grotto. Di ba mga Muslim nila? Nilusog dito eh. Pinuntan. Anong isip ko ng Pastor Robert? Katapusan na ba? Uwi na siya sa langit. Pero hindi natuloy, pinigilan ng Lord. Para maraming maging leaders. Ups and down. Kaya huwag mong isipin pag pumasok ka sa leadership, laging tagumpay. Si Jesus Christ ka dinuraan sa bukay. Sinampal si Jesus. Tinawag pa siyang Prince of Demons. Ang mga Hudyo, maraming mga Jewish leaders na umayaw kay Jesus. Pero nang uminto ba si Jesus Christ? Hindi siya uminto. Kaya siya ay great leader. Palakpakan natin si Jesus Christ. Pang-pito, a leader that uses wisdom. Verse 16, behold, I send you out as a sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as a serpent and harmless as a dove. This is the principle of prudence. Ang leader dapat gumagamit din minsan ng karunungan na gagaling kay Lord. Sabi ni Solomon, sabi ng Lord ni Solomon, humingi ka. Anything you want. Humingi ka. Pera, kabantugan, bibigay ko sa iyo yan. Sabi ni Solomon, bigyan mo lang ako, Lord, ng wisdom. Sabi ng Lord, sinutusan ko kayo pumunta sa gitna ng mga lobo. Emi po ba? Doon sa gitna ng mga lobo na yon, pag wala kang wisdom, patay ka ron. Sabi ng Lord, be wise as a serpent, harmless as a dove. We need wisdom from the Lord. Mga kapatid,
Hindi basta-basta mamumuna. Kala nyo, okay, maging leader, nasa tuktok ka. Sabi ni John Maxwell, it is lonely at the top. Bakit may mga pastor na kalbo na? Sabi ni Pastor Tony, nung nasa Araneta kami, Coliseum kami, pastoral gathering, sabi niya, mamintas na tayo ng kaimito. Kaimito. Ang daming mga kalbo. Mamintas na tayo. It's lonely at the top. Yung top, bakit nakakalbong bundok? Bakit? Pag may bagyo, laging tinatamaan ng malakas na hangin. Inaatake tuktok. Kala nyo, okay sa tuktok. Malungkot na. Kasi parang pyramid yan eh. Nasa tuktok eh. Yung problema mo sa tuktok, hindi mo pwedeng sabihin sa membro. Di ka maintindihan, pastor ka ba? Leader ka ba? Ba't nagkaganyan ka? Sabihin ng mga membro. So, ano mangyayari sa'yo? Nag-iisa ka lang doon. Malungkot. Kaya ang iba nga umaalis na sa pagpapastor eh. So, ang advice ng mga great leaders dyan, dapat makipag-fellowship ka sa mga tao nasa tuktok din. Birds of the same feather. Flock together. Do not isolate yourself. Kaya may mga pastoral gatherings, leadership gatherings. Kasi problema ng leadership, sabihin mo sa membro, di ka maintindihan yan. Akala ko ba Superman ka? Tagkaganyan ka na. Populaan ka pa, sige. Di ka maintindihan. So, use your own wisdom. Pang-ilan na tayo? Pang-A. A leader that faces difficulties. 17 to 20. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that very hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Holy Spirit of your Father who speak in you. Mga kapatid, makakaranas ka talaga ng mga difficulties. Minsan, isasaktan ka sa hukuman, haharap ka sa hukuman dahil sa gospel. Marami nangyari yan. Sa ating bansa, hindi gaano, no? Pero pagdating sa Saudi Arabia, sa China, mga kapatid, sa mga iron curtains kung tawagin, talagang marami tayong mga kapatid na nag-share ng gospel, hinuhuli, sinasakdal, pinagbibintangan, nagbenta ng droga, at pagkatapos, papatayin na nila. Ang totoo nun, nag-share ka lang naman ng gospel. Sabi rito, pagdating sa hukuman, huwag ka na mag-isip kung ano sasagutin mo. Ang Holy Spirit mismo magsasalita para sa iyo. Amen po ba mga kapatid? So, great leader sometimes faces difficulties. Number 9, a leader that endures hardships. Now brother will deliver up brother to death. And a father his child, and a children will rise up against parents and cause them to be put to death. And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to them will be saved. When they persecute you in the city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. This is the principle of endurance. Mga kapatid, sino dito lahat kayo born again na makitaas ang kamay? Praise the Lord sa mga nagtaas ng kamay. Yung mga hindi pa nagtaas, yung mga kasama pa kayo sa bahay, Iglesia ni Cristo. Sa pamilya, mayroon ganyan eh. Membro ng Iglesia ni Cristo, membro ng Dating Daan, membro ng Muslim, membro ng Saksi ni Jehovah, may murmur pa na natili sa sariling reliyon, kinagis ng reliyon, ang iba born again.
Alam niyo, pinagtutulungan, pinupuli yung born again. Sabi rito, sabi ni Jesus Christ, yung tatay against sa anak, yung anak against sa tatay. I am not come for unity, but I come for division. See? Pag ikaw talaga seryoso ka Jesus Christ, mayroon talagang aatake sa'yo. Maganda ka bilang leader. Ako unang na-born again sa bahay eh. Lahat kami, sa pamilya, sa aming mga lahi, ako unang na-born again. Nung na-born again ako, inis na inis ako yun. Saan galing? Sabi ni Kuya Tony, saan ka galing? Sa Bible study. Ha? Puno sa Bible study. Kinuha yung mga kapatid, yung picture na galing sa refrigerator, puno ng tubig. Sinampak sa mukha ko. Tubig talaga. Persecuted ako. Pero hindi ako bumante. Kaya madaling araw, lumuluhod ako kayo. Lord, mabunagin si Kuya Tony, mabunagin si Robert, mabunagin si Terry, ang pamilya, mabunagin na. Wala silang alam. Alas 12 ng gabi hanggang alas 3, nakaluhod ako niyan, pinag-pray ko sila, mabunagin. Minsan nagising si Pastor Robert. Ang tingin ni Pastor Robert sa akin, parang si Moises. Nakakot siya. Nagliliwanag. Higit na lang, alauna ng madaling araw, nagliliwanag yung mukha ko. Nagliliwanag. Si Pastor Robert mismo yung sabi nun, ha? Ba't parang nagliliwanag yung mukha ni Kuya Dong? Yung glory ng Lord, nasa sa akin. Amen. Amen. Mga kapatid, wala akong kahirap-hirap evangelize ng mga ito, kahit mga pilosopo to. At persecute to. Nung nag-seryoso ako kay Lord, sumunod sila kay Lord, mga na-born again, hindi lang basta born again. Pumunta ako sa church, nag-full time. Nag-full time din sila. Amen. Yaya ng Lord, limang pastor na din sila. Yung sumalang, nagsaplak sa akin ng tubig, si Kuya Tony, siya yung napunta ng South Korea. Yung pagsubok na binigay niya sa akin, tinanggap din niya. Anong tinanay mo? Yung din ang anuhin mo. Sa biyaya ng Lord, nakatiis naman siya sa dakdak ng mga Koreans. See? Pangilan na tayo? Pang-sampo. Great leader grows in knowledge. Kumusta ang karunungan ninyo? Sabi ni Jesus Christ, a disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple that he will be like his teacher, and a servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his own household? Mga kapatid, Jesus Christ is talking about the teacher and the student, a servant and a master pertaining to knowledge. No one is above his teacher. Ayan yung mga kapatid. Sa leadership, dapat tuloy-tuloy ang pagbabasa mo ng libro. Tuloy-tuloy ang pagbabasa mo ng Bible. Mahirap sa leaders ang hindi nag-grow ang knowledge. Gusto mo maging leader, dapat nag-expand ang knowledge mo. Amen po ba? Kaya siguro magtataka kayo, ba't si Pastor Do pati doctorate? Ako, di dalawang doctorate ko sa biyaya ng Panginoon. Meron akong doctor of ministry sa UTS, di ba ko na siya, nag-aral pa ako sa Christian University, Philippine Christian University ng PhD in religion. Ba't di ako tumikil? Mga kapatid, kunting subjects ko na lang doon. Siguro mga 4 na subjects na lang. Matatapos ko ng plus dissertation. Bakit di ako tumigil? Kasi ang leader, dapat hindi ka tumitigil sa pag-aaral. Anong ipapakain mo sa membro? May mga taong gusto lang magpasto. Gusto ko magpasto! Pero kung sinabi mo mag-aral ka sa Bible School, ayoko! Ano ipapakain mo sa tao? Sarili mong knowledge, kaya iba naging allegorical, spiritualizing at kung saan-saan na pumupunta, wala sa linaw ang preaching. Bakit? Kulang sa kaalaman. I'm not attacking their calling, pero dapat paalalahanan natin ang leader, dapat nag-aaral.
Hindi pwede yung nautusan ka lang bumili ng suka, pagbalik mo, pastor ka na. Di ba? Paano ka nagpastor? Eh, hindi nihans eh. After nihans, napuspos ko ang bulis. Nanginito. May kuling sinur, may kuling sinur. O di, may kuling ka pala eh. Di mag-aaral ka. Ako ang number 1 niya, ganyan yan. Ako may kaisipan ganyan. Ayoko mag-aaral! Tuturuan ako ng Holy Spirit! Kita mo ng preaching ko dati. Grabe, pagdating sa category, kaya ko kayong iligaw. Kaya ko kayong iligaw talaga. Kaya sabi nung aking senior pastor, Pastor Mimi, bro, okay naman yung nakakapag-preach ka. Parang singer yan. May maganda kang boses, may singer. Pero iba yung professional singer. Mga nag-aaral sila. Ganun din sa pastorin. Dapat mag-aaral ka. Pwede nag-aaral ako mga kapatid. Nung nag-aaral naman ako, naging addict ako sa pag-aaral. Sabi ni Pastor Mimi, tumigil ka na, okay na yan. 1 year pa lang ako sa appointment, kailan Pastor Igboto, tumigil daw ako. Addict na ako mag-aaral eh. Eh, hindi na lang ako sinuportahan. Talaga, wala kang support. So, ginawa ko, nag-chest plant ka na. Katong ko. Kami ni Pastor Robert. Pastor Robert, samahan mo ko. Alam ko may kuling ka. O ma-play pa ito ng pag-full time sa banker. Sabi nung isang elder, naku anak, huwag kang mag-full time. Pagkikip mo na yung trabaho mo. Ano naman mas Pastor Robert nung isang elder sa pag-full time? Mga kapatid, na-busy na kami sa pag-just and take. Tindi ng revival sa Tungko, a matter of 4 years, naging 900 plus ang membro, almost 1,000. Alam pa lang ng Panginoon. Sa Dalisay. Sa Dalisay, puno yun. Kung nakapunta kayo sa Dalisay, supermarket, puno yun. Ang speaker ng anniversary, si Pastor Igboto. Wala kaming ibang inanyayaan mga churches. Tayo lang sa Tungko. Anong patunay na talagang marami, dinivide namin yung mga taong yun sa 4 hanggang 6 na churches in 4 years na. Grabe yun, mga kapatid. Kaya sa leadership, talagang kailangan ng knowledge. Kaya ako, tambay-tambay na lang, punta-punta sa Bible study, hayo-hayo, sabi ni Pastor Derry, sayang to si Kuya Tung eh. Ano to eh? Ano kung may wisdom to eh? Kailangan mag-aaral to. So, nag-decide ako, pati leader, punta naman nila ako. Mag-aaral ako sa Bethel Bible College. Mahabang istorya. Iyaya ng Panginoon, naging addict tayo sa pag-aaral. At kailangan talaga mag-grow tayo, mga kapatid. Amen. Amen? Mag-grow tayo. Sabi nga, wisdom is only on the tip of your finger. Only on the tip of your finger in our time. Isang dot-dot mo, lalabas. Alam niyo ba yung cellphone nyo? Cellphone. May mga messenger ba yan? Nagagamit niyo ba yan sa Bible? Ang messenger? O pakikipag-chat-chat kayo? Marites. Mismo ang messenger nyo, doon sa mismong magta-type kayo, type nyo, exegesis on the book of Genesis. Pag pindot nyo, bibigyan kayo ng exegesis. Messenger. Subukan nyo na ba yun? Mamaya subukan nyo. Outline of the book of John chapter 1. Pag pindot, bibigyan ka ng outline. Ganun yung wisdom ngayon. Nasa messenger na eh. Hindi na sa Google search. Mga kapatid, may nagtanong sa akin, Pas, saan ka kung makakuha ng outline to the whole Bible na mayroong kasama exegesis? Sabi ko sa messenger lang, i-type. Kanayip niya. Isa sa mga estudyante ko, lumabas. Pero syempre, yung mga may wisdom ng mga leaders, huwag kang umasa lang dyan. Amen po ba? Kaya itong ating outline, hindi ito gawa ng AI. Tulong ng Holy Spirit ito. Amen po ba? At kahit i-type nyo ito dun sa Google search, walang ganitong outline.
Sa inyo lang ito. Alapakan natin si Lord. Lastly, a leader that is courageous and transparent. Courageous ka na, transparent ka pa. Therefore, do not fear them. Sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. For there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Ang leader, ang buhay ng leader, transparent. Alam niyo ang likaw ng kanyang buhay. Hindi yung leader na parang nagtatago. Transparent bang buhay ni Jesus? Ano sabi ni Peter? 1 Peter chapter 2:22. Si Jesus, nakasama niya ng 3 years. Pero kahit kunting salita, wala siyang nakita kay Jesus na negative. See? Bakit? Napaka-transparent ang buhay ni Jesus. Walang maipula ang lahat ng paligid ni Jesus Christ. Sino yung mga nasa paligid? Si Peter, si James, at si John. Nasa inner court. Pero ni isa, na pagkakamali, wala silang nakita. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ang buhay ng leader, alam na dapat ang kapwa leader. At alam mo kung namumuhay sa kabanalan niyan o namumuhay sa karumihan ka. Amen po ba? Bakit ang Panginoong Diyos, ang kanta sa langit, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Bakit puro holy, 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 holy? Bakit yun ang kanta nila? Na for living creatures at na mga cherub forever and ever. Nasa paligid sila ng Panginoon. Wala silang nakitang karumihan sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam pa natin ang Panginoon. Purong kabanalan. Kaya dikitan mo ang isang leader, malalaman mo kung sino siya. Transparent ang kanyang buhay. Salamat sa Lord, sa biyaya niya. Tayong lahat bilang leaders ng ating Panginoon. Mamumuhay tayo according to the grace of God. At kung may mga kapalpakan man, hindi naman tayo perfect. Hindi naman tayo katulad ng Diyos na banal, wala pa tayo sa glorified body. Kung may kapalpakan man, hingi agad ng tawad kayo. Amen po ba? Amen. Yan po mga kapatid. In conclusion, great leader empowers others, duplicates himself, grows in wisdom, immerses in the community, lives in faith, faces difficulties, endures hardships, resilient, and purpose-driven. In conclusion, si Moises, bakit naging great leader si Moises? Ilan ang kanyang leaders? Mayroon siyang 70 elders. Mayroon siyang Aaron, and Hur, and Joshua. Mayroon siyang mighty men. Yung 12 spies. Ganon si Moises, mga kapatid. Ang kanyang leadership, may advisor pa siya si Jethro. Nung una si Moises, solo flight ang kanyang leadership. Solo flight. Ako magaling, ako maayos, ako ang kinausap ng Lord, ako lang ang lingkod ng Diyos. Dumalaw si Jethro, galing Midian, pinuntahan sa disyerto. Pinobserbahan ni Jethro yung buhay ng kanyang manugang na pastor. Ang miyembro, 3.5 million. Madaling araw pa lang, mga alas 3, madaling araw, gising na si Moises. Ando na sa counseling. Ang dami nakapila. Magmula umaga, tanghali hanggang gabi. Andun si Moises. Nagulat si Jethro. Hala, anong nangyari sa leadership nito? Walang malang duplication. Walang multiplication ng leaders. Sabi niya, halika Moises. Alam mo, sa ginagawa mong yan, madali kang mamatay. Madali kang mamatay. Why not pumili ka ng mga great leaders na mga kasama mo? Yung mabibigat na problema na pinakamabigat sa iyo yan, yung medyo magang sa kanila. Pagkatiwala mo ang leadership mo sa iba, ginawa ni Moses, mga kapatid,
Kaya si Moises, nung siya namatay, nagtagumpay ba ang Israel? Nagtagumpay. Punta tayo kay Joshua. Matagumpay ba si Joshua? Ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Pero sino ang nag-disciple ni Joshua? Sino? Mayroon ba? Nung namatay si Joshua, ano nangyari sa Israel? Read the book of Judges. Ups and down! Ups and down! Mga kapatid, wala silang leader. Dahil si Joshua, ang mighty leader of God, pero walang na-disciple. Kaya pagpasok ng Judges, bagsak, bagsak, up, bagsak, up. Kawawa ang Israel. Bakit walang na-disciple si Joshua? Si leadership, kailangan ang discipleship. Kailangan ng duplication. Si Jesus, ilan ang grupo ni Jesus? Bago tayo mag-close, si Jesus may 12. Out of the 12 leaders, sino ang inner 4? John, Peter, and James. Out of the 3, sino ang pinakamalapit sa puso ng Lord? Ano pa humihiga naman sa dibdib ni Jesus? Si John. Aside from the 12, so may pinakamalapit sa kanyang puso. Hindi ko alam si Pastor Robert kung sino pinakamalapit sa kanyang puso. Sugat niya. Si Lisa lang, no? Out of the 12, ilan pa ang leader ni Jesus? Mayroon siyang 17 disciples. Mayroon siyang 120 disciples. Mayroon siyang 500 disciples. Mayroon siyang 5,000 men disciples. Mayroon siyang multitude. May makakalamang ba kay Jesus Christ? Wala makakalamang kay Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, ang ginawa ko, gagawin nyo rin. Mas dakilang bagay pa inyong gagawin kasi uuwi na ako sa langit. Amen po ba? Mga kapatid, sabi mo siyang katabi, gayahin mo si Jesus Christ.